Hello, today gagawa tayo ng mala sauce. Yung trending na sa culinary wars. So ang gagawin muna natin ay yung oil ng mala sauce. So ito yung mga ingredients natin. Meron akong peanut, oil, tapos yung ating olive oil, sesame oil. Ito yung roasted sesame oil. Nabibili lang yan sa Asian. So, pinagsama ko na siya. Tapos, ngayon, meron naman ako ditong chili. So, maanghang na chili. Tapos, meron ako ditong Szechuan. Itong Szechuan, common to sa Taiwan. Nung nasa Taiwan pa ako, yung mga powder na Szechuan, yan yung nilalagay nila sa mga pritong manok. Masarap po siya. So, kung nandito kayo sa Sweden, nakakabili sa mga groceries, ito yung klase ng Szechuan. Merong powder na nito at meron namang ito buo. Ito kasing buo yung ginagamit sa mala sauce. So, tatry natin gumawa ng mala sauce. Tapos, meron tayong isang pirasong garlic. Meron tayong ginger. Tapos, yung ating shallot. Tapos, meron din tayong cinnamon. At saka yung ating star anise. So, umpisahan na natin lutuin. At subukan natin kung masarap ba. So, kailangan pag tumingin tayo ng temperature, huwag nating isasagad doon sa kaserola. Kailangan nasa oil lang. Ayan, mabilis naman siya, oh. 63 na, oh, tapos, hihinaan na natin yung apoy kasi maririts na natin yung baka masunog. So, ayan. Mahina na lang. Tingnan natin kung ilan na. 69, 73, 75 na, 77. Yan, mag-80 na. Ngayon, na-reach na natin yung 80 degrees. Ilalagay na natin lahat ng mga ingredients. Yan. So, ang sabi, mahina lang yung apoy, pero kailangan nating makuha yung temperature na 107 pagka ano na nito, yung pagkatapos natin makuha, ahunin na natin. So, lumamig siya, 'di ba? Kasi nilagay natin yung mga ingredients. So, ayan, 80 plus pa lang. Haluin natin ng konti para pare-pareho siya ng init. Mahina lang yung apoy. Ayan, 102 na. Kasi kumukulo na siya. Kasi hindi daw pwedeng over. Kasi masusunog. So, ayan. Na-reach na natin yung 107. So, isasali na natin ito sa malinis na jar. Palalamigin muna natin siya ng konti. So, ito na yung ating mala sauce. Sa mala sauce, ito matagal mong gagamitin. Kasi yung kukuha ka lang ng kukuha at pang mix lang dun sa mga food na gagamitin mo. Hindi lang yung trending ng culinary wars na dim sum ang ginagamitan ng ganito. So, pero ngayon, ang gagawin natin ay yung trending ng culinary wars. Yung hinihiwa-hiwa yung wrapper. Instead na ibabalot mo, ay irarap mo naman doon yung hiniwa-hiwa. So, ito naman yung flavor para dun sa sauce. Meron ding mga chicken na nilalagyan ng ganito, pero hindi muna yun yung ating gagawin. At ang mahalaga, meron na tayo nito. So, ngayon, gagawa naman tayo ng sauce para dun sa ating dim sum. Gagamitan naman natin ito ng yung may Szechuan mala sauce. So, maglalagay lang tayo ng white onion. Ika-caramelize lang natin.
So, para mas malinamnam yung ating sauce, ay gagawa tayo na yung ulo ng hipon. Ipiprito muna natin saglit. Tapos, saka natin imimix. Tapos, yung katas niya ay isasama natin doon sa ating mala cream sauce. So, lagyan na natin ng water. Tapos, lagyan natin ng heavy cream. Dami-damihan natin para mas masarap. So, ngayon maglalagay ako ng soy sauce. So, ito na yung pampalat natin. Tikim-tikim na lang kasi kunti lang yung sauce na ginawa ko. Kuntian natin yung yung apoy. Yan. Lalagay ako ng konting dark. Konting-konti lang, yung kumulay lang siya. Yan. Yan. So, lalagyan ko na siya ng ating mala sauce. Yan. Ang ganda na ng kulay niya. Sa mala sauce. So, ilagay na rin natin yung ating sabaw ng hipon. So, syempre, para malapot, lalagyan natin ng slurry. Corn flour yung gamit natin. So, yan. Okay na yung sauce natin. Bali, sasalain naman natin siya para pinong-pino. So, ito na yung ating sauce ng ating dim sum na may mala sauce. So, ayan, perfect na perfect po yung niya, yung lapot niya. So, maraming magagawa tayo, paggagamitan natin to. May isasawsaw. So, abangan po natin yung ating gagawing dim sum. So, pinaghiwalay ko lang yung video kasi masyadong mahaba. So, inuna ko yung sauce. So, abangan nyo po yung ating paggawa ng dim sum. Thank you for watching.